si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Ang inyong Banat Boy. Mandigma. Sige, go. Eh, ano daw? Tanungin ka daw tungkol sa sugalan sa Baguio. Ewan ko ba Hindi, ganito na lang. Ipapakita ko sa inyong video. Oh, yan. Teka lang, hindi to bold Hindi pa to bold. So nung early part kasi ng ng 2025, pumunta ako sa Baguio. I met someone there, tas nag-usap-usap lang kami. Pero eto yung paparinig ko sa inyo. Wait lang Teka lang paparinig ko lang sa inyo Kasi, ewan ko, ba't ka ba galit kay Magalong? Ikaw muna yung tatanungin ko. Hindi, galit ako sa mga panot Yun lang yun, galit ka sa panot. Or dahil kasi affiliated. Ako kung bakit ako medyo buisit kay Magalong. Hindi ko nga, paano ba ako nagsimulang mabuisit kay Magalong? Kasi, si Magalong kasi medyo talagang maepal Maepal. Paano maepal? Lahat naman ng politiko, there's a certain level of epal Oh, sige. Paano naging maepal si Senator Rapi Tulfo? Siguro yung criticism sa kanya, nag-grandstand daw siya apparently, sabi. Pero hindi naman ako naniniwala doon na nag-grandstand siya. O di it seems na hindi maepal si Senator Rapi Tulfo. Well, in my opinion, ginagawa niya lang yung sa tingin niyang tama. Eh di, in your opinion, hindi epal si Senator Rapi Tulfo, di ba? Hindi talaga. O, edi at some certain, talagang parang mababaliwala na hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng politician epal. Hindi. Oo. Si Magalong, bakit siya naging epal sa'yo? Ikaw tatanungin ko. Oo. Mayor ka ng Baguio. Tapos sa Tuba Benguet, inimbestigahan mo. Iba naman yung mayor doon. Tapos sinabmit mo pa kay BBM. Yun ba? Siyempre yun, sign ng pagiging epal yun, di ba? Oo, yun nga. Oh. Ganun ba yung ginawa niya? Oo. Biruin mo nandun hindi siya. Ba, pero eto na lang, kung hindi ba related yan kay Atty. Libayan, hindi mo babanatan? Hindi. Babanatan ko pa rin. Babanatan mo ba? Hindi. Baka hindi. Hindi kasi ako naman, actually, wala nga ako maisip I mean, hindi ko na maisip. Siguro dahil matagal ko na rin kasi binabanatan si Magalong. I mean, Before Libayan or hindi? Hindi. Nung kay Libayan na, kasi kay Libayan, medyo nababastusan talaga ako kay Libayan pagdating kay PBBM Nung una pa lang. Nung mag-e-eleksyon. Medyo bastos. Meron isang instance na binanatan ko siya kasi bastos siya Medyo binastos niya. Bastos yung dating niya kay PBBM. And one way to doon is silipan ko ng rin si Magalong. Kasi yun yung inaano niya Since tinitira niya yung pinopromote ko, si Magalong din nun. Hindi rin naman perpekto si Magalong O eto yan, eto dito. And then, pero, ikaw, tatanungin kita. Sige, gets ko yan Parang, may level of hypocrisy din si Magalong. Pero do you think na at least yung ginagawa niya ngayon is sincere siya sa pagtulong sa ating bansa? Hindi. Bakit? Kasi yung ICI, gustong-gusto mo talaga mag-imbestiga, di ba? Iyan yung claim niya. Of course, yes. Ngayon, pinapili siya. Ilakad ko yung point ko Kasi maganda yung medyo dramatic yung dating Yung nung una, gustong-gusto niya mag-imbestiga. As a matter of fact, yun nga yung binanggit ko kanina sa Tuba Benguet. Inimbestigahan niya na yun. Nagpapansin siya kay PBBM noon, binigay niyang ganito, ganyan, and then nag-volunteer siya. Inoferan siya ni PBBM na mag-resign
as a mayor para maging national yung trabaho niya. Mas Of maging course, legit yeah. siya na maging investigador ng ICI. And then Yeah. hindi niya hinawakan. Hindi siya nag-resign, pero gusto niya pa rin maging investigador. I give it to him. Baka may chance. As a matter of fact, nung in-interview ko si Attorney Claire dito, I even answered for Attorney Claire. Sabi ko, I think we have to give him a chance. Pero ngayon, nag-imbestiga siya. Sabi niya, marami na siya na-imbestigahan. Mahirap yung trabaho, malawak. I'm giving it to him again. Sabi ko, ayan, okay, nagtatrabaho si Magalong. Biglang, nag-resign. Ano dahilan ng resignation niya? Kasi daw, parang Conflict. inaano na siya. Parang binabanata na tatanggalin. If you think yung ginagawa mo is bigger than you, sacrifice. Wala kang pakialam doon. Oo. Correct. Sacrifice ka. So, yan, magmamatter yung sincerity mo. Sa paningin ng tao, let's say ako na lang, sa paningin ko, bigger feeling mo, mas marami ka matutulungan kung nag-iimbestiga ka. Nandiyan ka na sa ICI, okay na lahat. Pwede mong gamitin yung lahat ng knowledge mo na may tulong para sa bansa. Pero dahil akala mo gagantuhin ka, ura-urada nag-resign ka. Ura-urada talaga. Pag halos yung mga dahilan niya, pag tinatanong, hindi consistent eh. Hindi consistent yung dahilan niya. So yun, hindi ko talaga makita na sincere siya. In your opinion, what's his end goal dito? Bakit niya ginagawa ito? First is really to get attention of the public, no? And then, syempre, getting attention of the public means running for a higher office. Yun lang din naman yung Tingin prediction mo, tatakbo siyang higher office? Hindi ko masabing mataas yung probability kasi parang ako sure ako eh. Well, bakit ka ba gagalaw ng labas ng Baguio? Well, Means hindi siya masyado makagawa ng ingay para kung sa Baguio lang siya eh. well, that's not depende. Pat si Mayor Vico na nakakapag-ingay siya nang nasa Pasig lang siya. Oh, yun nga. Siya. Kasi Hindi kaya. yung Baguio, kahit mag-ano siya dyan, it's not enough yung magiging yung publicity niya para let's say matapatan man lang yung ingay na ginagawa ni Vico kahit nandun lang si Mayor Vico. Hindi ganun kalakas yung magiging ingay sa kanya. Tama? Yun. Kaya ngayon, kung kontento na siya sa Baguio, since sabi niya, happy naman yung mga taga Baguio sa kanya, why go out of Baguio and then investigate something na pwede ka namang wala ng pake? Okay. Kung meron kang pake, you have an opportunity sa ICI, pinakawala mo na din naman. So tama ako, gets ko yung point mo. Tama ako na ang pinaka-thesis nung sinasabi mo or main point mo na Mayor Magalong is out there for self-serving purposes only. Not really about good governance. Yun ang nakikita ko eh. Kasi Okay, sige. Okay Pero- na yun. pero- Okay na yun. Ano yan? not totally 100% siguro. Siguro naman Okay. I think we can always assume na at a certain level individual ng mamamayan may pagmamahal sa bayan eh, no? And I think mahal niya yung bayan, pero hindi to the extent na kaya niyang ipagpalit yung sa sarili niya. Tama? correct. Yeah, we can say that because yun na nga yung example ng ICI. So self-serving pa rin yung purpose niya. Tama? Yeah. Kasi Ultimately, yun yung main niya eh. Kasi nga kung titignan mo yung history niya sa 44 tapos ending naging mayor. So ito naman ICI ending magiging ganyan yung pattern. Would you agree ganyan. with me sa ganun? Pero may rin eh. May track record siya talaga na mahilig mag-trader eh. Meron akong tingin mo tatrader niya si BBM? Sa tingin mo ba hindi pa tinatrader? Mag-abang ka hanggang bukas. Eto. Depende, pag nasa Iglesia ni Cristo Rally siya, baka iba na yung iba na yung optics. Mag-abang tayo bukas. Yun nga eh. Sige, you're getting to Bro, a point. Bro, may papanood ako sa'yo. Sige. Ewan ko lang kung maririnig mo. Pe-play ko lang, sabihin mo kung naririnig mo.
Okay, so, eto. Kuya, meron kasi ako mga balikbayan na... Naririnig mo? Oo. Hindi. Perfect yung rinig. Yung Okay naman, okay naman. So, etong video na to, I took this ng January 14, 2025 sa Baguio. Pumunta ako ng Baguio doon eh. Meron akong business eh. So, it's really nothing. Pero, eto kasi yung kasagsagan ng init ni Melo versus kay Libayan. So, parang in-interview ko, hindi ko naman in-interview per se. Parang, pakinggan mo na lang, ha? Sige. Kaibigan, mahilig sila kasi pumunta sa Beria, tapos gusto nila yung mga sugal-sugal ba? Alam mo yun? Dito meron. Hindi na kami kailangan pumunta ng, kunyari, ng work. Hindi na, dito lang. Alam mo kung saan? Pwede ka namin kunin tour guide kung saan sa atin. Kami na bahala sa'yo, syempre. As in, kahit mamaya meron? Gabi sila nag-ooperate. Saan sa Legarda? Saan ba naroon? Sa may Amarillo. Amarillo. May mga pasukan pa kasi dito. So parang, sila, parang hidden, ganyan. Pero nag-ooperate. Nag-ooperate talaga. As in, gabi-gabi? So ayan, nandito ako ng gabi. Ba't parang, nung tinanong ko sa driver, wala naman daw. Hindi lang siguro alam yung driver. Pero open secret naman yan dito. Okay. So, nasa Baguio ako niyan. Ang context niya, nasa Baguio ako. Tapos, tinanong ko yung driver kung meron bang sugalan sa Baguio. Yun yung sagot niya. Pero, hindi ka makapagsalita. Brad, relax ka lang. Kasi, gusto mo ng kopya ng video? Brad. Hindi, pero kasi... Yes or no? Sige. Mamaya, hingin natin yan. Hindi kasi may napanood din ako na nagrarant na attorney pa yun Attorney Igorot. I'm not sure if you did manage to watch that. Kasi parang may expose parang pinakita yun ni Attorney Claire Castro eh. At recent lang, very recent, nung September. Ano, yung sugalan sa Baguio? Sabi niya, attorney siya, kasi parang nagrarant siya. Mga vlogger yata sila. I cannot really remember yung situation. Pero parang vlogger sila, may mga kaibigan siyang vlogger, nagpaano sila, raffle yata. Saan sila nagpa-raffle? Sa YouTube nila. And then after that, nung pagkatapos niya magpa-raffle, ni-raid sila ng mga pulis. Nahuli yung mga kaibigan niya. Ngayon, nagrarant siya. Sabi niya, ito yung hypocrisy dyan. Nandito ako, malapit kami sa munisipyo, ilang lakad lang, I can show you. Sabi niya, limang lakaran lang, andyan na yung sugalan. Pero hindi nyo hinuhuli. At the tip of your nose, hindi nyo hinuhuli. Tapos lalakad ka lang dito, alam nyo ba yon yung lugar na yun, may sugalan din dyan. Pero bakit hindi hinuhuli? Ganun yung ano niya. Baka protektado ni Mayor. Ayun lang. Baka padre na si Mayor. Many weekends. Well, ayan, may sinend ako sa'yo. Ikaw na bahala dyan. Yan. Tingnan mo yung tsura ko dyan. Ang pangit-pangit ko pa dyan. Ba't parang parang napanood ko na to? Hindi mo napanood dyan. Never pa naming nilabas yan kasi ayaw na. Ako, wala na akong pakialam dyan eh. Kasi, matagal na yan eh. Kumbaga, bahala ka na. Do what you will dyan sa information na yan. Pero ang point dyan, may sugalan sa Baguio. Yun yung sinasabi sa akin ng driver. Kung nagsisinungaling yung driver, ewan ko. Baka siguro, maybe. Don't know. Diba? Yun nga eh. Hindi, kasi diba yan din naman yung binanat ni ni Marcoleta sa kanya eh. Yang sugalan. Yang sugalan sa Baguio. Ibig sabihin meron talaga. Okay meron talaga. At saka, hindi naman ibig sabihin nun na... Pero pinuntahan mo ba? Sana pinuntahan mo na. Wala eh, kasi uuwi na ako nun bro eh. May dinaanan lang kami sa Baguio nun eh. Tapos, good to go na kami. Kumbaga, hindi yan yung lakad ko. Napanood ko lang, nag-live si Melo niya, nagkataon. Sabi ko, sige, ako na, regaluhan ko na si Melo.
ang nagulat lang ako sa'yo ko pala iririgalo. Wala na rin kasi pakialam si Mayor. Kay Mayor Magalong. And ako naman, ang opinion ko kay Mayor Magalong, I think mas lamang yung public service sa kanya. Pero I'm not sure kung gusto niyang tumakbo sa 2028. And he's a good mayor. Sabi, yung good governance na grupo, isa siya sa mga proponent noon. So, Well, siguro ako naman, maybe it's because I'm blinded by hate siguro, no? Kaya siguro I wanted to think na si Magalong is ganun, no? Yung just to be honest, kasi parang kagaya niyan, nung hindi ko pa masyado siyang nire-research, parang okay naman siya. Parang okay naman siya, di ba? Yung baka nung nalaman mo na lang na Manugan. na related Manugan, baka doon ka nagaling. Hindi. kasi kailan lang eh. Naman yan. Kailan lang eh. Pero, Nung ni-research ko siya, biruin mo, 1986, colonel ka pa lang. Isa ka sa mga nag-aklas kay Apo Lakay. Pumunta ka from Benguet, pinuntahan mo yung police station ng Baguio, dinisarm mo. so medyo Tapos, nag-aklas na kagad medyo siya. pala kaya hindi mo siya gusto kasi Marcos loyalist ka. Hindi Okay, lang, makes hindi, sense lang. na-research na lang namin yun. Sabi niya kasi, meron siyang, alam nyo, tingnan nyo na lang yung record, yung track records, at malalaman nyo na okay naman talaga yung mga nagawa natin dyan sa good governance, no? So, yeah. So, yun yung ano niya. Di, sabi niya, tingnan ko na lang daw yung track record. Tinignan namin track record. Biruin mo, merong instance na parang i-assassinate si Gloria Macapagal Arroyo, presidente tapos pulis ka, di ba? Oo. Oh. Tapos meron yung nag-rebellion, napagbintangan siya, itinanggi, pero later on inamin din, nakulong. So you're telling me na ano siya na may pagka-subversibo. Subversive, tama ba? Maybe. Parang challenging the authority. Yung ganun, siguro nga. Kasi kaya Kasi kita mo, consistent Oo. Diba? Tapos later on, pagkatapos kay Gloria, si ano naman? Si Pinoy. Yung sa 44, di ba? Ngayon naman, ICI. Hindi lang si Digong hindi rin nakaligtas. Ano sa kanya? Sabi ni Wyler, ano raw eh. Dati pa bumabanat na sa Duterte. Sabi rin ni Caballo. Bumabanat like how? Like, kasi ang intindi ko, meron siyang, may something ba siya sa EJK? Wala, hindi siya nag-react doon eh. Okay. Pero So, ano merong binabanat isang niya kay instance Duterte? na kung saan ang ano na talaga ako eh. Goldfish. Kasi parang Bakit? hindi kinontent ko yan eh. Na kailan lang eh. Okay. Na parang sila bayan kasi yung nagsabi na ito binabanatan pala matagal na palang binabanatan hindi naman matagal pero parang may interview na kinontra niya yung si PBBM, si Digong. Duterte. Digong. Parang ako naman, inalaw ko na lang yun para makumpleto yung four presidents. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Pinoy, Hindi. tapos si Baka Digong. kasi wala talaga siyang political allegiance. Don't you think na wala talaga? Kasi I think right now, I'm not on the stage na I'm trying to convince na wala silang. I think yun naman yung kila kanino to, kay Atty. Libayan. Naniniwala naman na ako na wala silang Gusto nilang gumawa ng sarili nilang yung parang political dynasty nila, gano'n? yan. Magalonatics. Siguro naman political brand, yun na lang. Kasi pag siguro sinabi yan. ng dynasty, Gusto nilang baka mag-insert mali yun siguro ng political color sa spectrum. kasali sila. Kumbaga, kung may Tulfo, dapat may Magalong. Tama, gano'n? Magalong natics yan. Magalong natics. Tingin mo